Tinakbuhan ka ni Victoria dahil hinire mo lang siya bilang bride? Anong pag-iisip ang meron ka, Matthew? Nakakahiya sa mga bisita. Hysterical na ani ni Mrs. Marquez sa kanyang anak na si Matthew. Kasalanan niyo to, Mom. Kung hindi mo ako pinipressure na magpakasal, hindi aabot sa ganito. Hindi aabot sa punto na mag-hire na lang ako ng babae. Buwisit na negosyo to. Bakit ba kailangan pa magpakasal ako? At sinisisi mo pa kami. Hindi mo ba nakakita na sobrang dami ng tao sa simbahan? Gusto mo bang mapahiya ang pamilya natin? Do something, Matthew. Anong gusto mong gawin ko? Maghanap ako ng kung sino-sino dyan para matuloy lang ang kasal na to. Then make it happen. Wala akong pakailam kung sino man yan. Gumawa kayo ng paraan. Sumasakit ang ulo ko. Nagkakagulo ang isang pamilya habang nasa iisang kwarto sila. Puno na ng tao ang simbahan kung saan ikakasal si Matthew Marquez. Isang successful businessman at pressured sa pamilya na magpakasal para sa imahe ng kanilang negosyo. Ngunit, tinakbuhan ng bride na inarkila niya lamang. Gumawa kayo ng paraan. Ayoko masira ang pangalan ng pamilya natin. Siguradong maibabalita tayo agad nito. Can you please shut up, Mom? Ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Pwede bang umalis na kayo rito? Gusto ko mapag-isa. At para ano? Takbuhan mo tong problema mo. Sinasabi ko sa'yo, Matthew, hindi pa tayo tapos dahil dyan sa pagsisinungaling mo sa amin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng lolo mo sa'yo kapag nalaman to. I don't care, Mom. Bahala kayo kung anong gusto niyong isipin sa akin. Sinabi ko naman sa inyo na ayoko magpakasal. Papilit kayo. Wala rin akong pakailam, Matthew. Ang isipin mo yung ngayon. Gumawa ka ng paraan habang hindi pa nagsisimula ang kasal mo. Sobrang sakit na ng ulo ni Matthew habang kausap niya ang ina. Puro sermon ang inabot niya rito. Lalo na at nakasalalay ang pangalan ng pamilya nila rito. Huwag mong sumukang tumakbo, Matthew, ha? Talagang aalisin ko lahat ng mana mo. Tumatakbo ang oras, kaya umisip ka ng paraan habang nagtitimpi pa ako. I know. Hindi mo naman kailangan paulit-ulitin. Hindi na ako bata. Nasaan na ba tong si James? James, asikusuhin mo tong boss mo. Hindi ko na kayang kausapin to, ha? Sumasama lang ang loob ko. Galit na lumabas si Mrs. Marquez habang hinahanap si James, personal secretary ni Matthew. Hindi alam ni Matthew kung paano napunta sa ganitong sitwasyon. Sa kanyang pagkakatanda, nagbayad na siya ng milyon-milyon kay Victoria Herrera, ang hired bride na tinakbuhan siya. Sir Matthew, anong gagawin natin? Nakapatay ng cellphone ni Ma'am Victoria. Kanina ko pa siyang tinatawagan pero talagang cannot be reached na. Sigurado ka bang tamang number? Sure na tamang number niya. At sigurado rin ako, sir, na tinakbo na nun ang pera niyo. Wala akong pakailam kahit milyon-milyon pa ang nakuha niya. At hindi na ibabalik sa akin. Dahil ngayon ang importante, James. Hindi pwedeng masira ang pamilya namin nang dahil sa babaeng yun. Sapagkat milyon ang hinihinging kapalit ni Victoria para sa kanyang pagkapanggap bilang bride ni Matthew. Kaso, hindi niya alam kung anong rason nito bakit ito tumakbo. Kahit na nabayaran niya ito. Anong gusto niyong gawin ko, sir? May magagawa ba ako? Nag-aapoy sa galit si Matthew kahit na naka-aircon naman sila. Hindi pa nagsisimula ang seremonya pero pawis na siya. Kasunod doon ay ang pagsilip niya sa labas. Laking gulat niya nang makita si Celeste Soriano. Ang crush na crush niya noong college. Pero minsan na siyang binasted nito. I think I found someone. Sino, Sir Matthew? That woman. Itinuro niya si Celeste at agad naman itong naintindihan ni James. Hintayin niyo ako, sir. Sasabihin ko lang din kay madam ang tungkol dito. Tumakbo si James palabas at kinakabahan siya. Halos 5 taon niya na hindi nakita si Celeste. Pero parang bumalik na naman ang pagtingin niya rito. Minsan na niyang kinalimutan ang dalaga. Pero nahihirapan talaga siya kapag nakikita niya ito. Teka, ano bang ginagawa niyo? Bakit niyo ba ako hinihila? Saan niyo ba ako dadalhin? Sumunod na lang kayo, ma'am. Importante to. Kahit nag-aano pa ka-importante, wala akong pakialam. Pwede bang bitiwan mo na ako? Celeste. Natigilan si Celeste nang marinig niya ang pamilyar na boses. Hindi siya pwedeng magkamali at laking gulat niya na makita nga ito sa harapan niya. Matthew, anong kailangan mo sa akin? Inirapan niya ito dahil hindi niya ito malilimutan. Ang lalaking binasted niya noon dahil sa pagiging babaero nito. I know it sounds crazy. But can you please marry me, Celeste? Ha? Marry you?
Anong kalokohan to, Matthew? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Tumaas ang kilay ni Celeste nang marinig niya ang sinabi nito. Bakit siya nito aalokin ng kasal? Ganun pa man, ay ngayon lang ulit sila nagkita. Kailangan mong pakasalan ako, Celeste. At bakit kita pakakasalan? Dahil iniwan siya ng bride niya. Napatingin si Celeste sa pinto nang bumukas iyon. Bumungad ang lolo at lola ni Matthew na kanina pa naghihintay sa labas. Dahil 20 minutes na lang at kailangan na nilang lumabas. Lolo, Lola, please let me explain. Tama na, Matthew. Nalaman na namin sa mami mo. Kung ano man ang ginawa mo ngayon, solusyonan mo. Dahil hindi ako papayag kahit na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya natin. Aalisan ka namin ng mana kapag nakarating ito sa media. I'm doing my best to fix this. Takot si Matthew sa lolo at lola niya dahil mahal na mahal niya ang dalawa. Ito na kasi ang nag-alaga sa kanya simula nang maipanganak siya. Dahil sobrang busy ng pamilya niya sa negosyo nila. Ikaw ba ang papalit kay Victoria? Teka ho, mawalang galang na. Iniwan ka ng bride mo at akong ipapalit ninyo? Hindi makapaniwala si Celeste habang nagpapalit-palit ng tingin sa mga taong nasa kwarto. Alokin ba kita ng kasal kung hindi yun totoo? Kung ganun, anong kinalaman ko sa pag-alis ng bride mo? Bakit ako magpapakasal sa'yo? Nasisira na bang ulo mo? You don't have a choice, Celeste. Anong walang choice? Choice ko kung pakakasalan kita at papayag ako. Hindi naman ako pupunta rito kung hindi lang busy ang daddy ko. Nakiusap ang ama ni Celeste na siya na lang ang dumalo sa importanteng lakad ng ama. Sapagkat ang pamilya ni Celeste ay medyo malapit din sa pamilya ni Matthew. Hindi man ganun kalalim ang relasyon nila ng kanilang pamilya, pero magkakilala sila. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay namin. Basta pumalit ka lang. Dahil nakakahiya sa mga bisita. Naghihintay na sila sa labas kanina pa. Mawalang galang na po, lolo at lola. Hindi ko po kailangan ng pera nyo. Dahil may pera rin naman kami. Sa tingin mo ba, paglabas mo rito iha ay ganun pa rin ang mangyayari? Ano na lang kaya ang iisipin ng ibang mga tao? Lalo na ng media. Ang babaeng sumira sa kasal ng prominenteng pamilya? Natakot bigla si Celeste dahil hindi naman talaga iyon malabo. May pera at makapangyarihan ang pamilya ni Matthew. At parang kasalanan ko pa. Bukod doon, siguradong masisira rin ang pangalan mo. Iyon ba ang gusto mo? Napapikit sa inis si Celeste at tumingin ito sa ilang mga tao na naririto. Pwede po bang maiwan muna kaming dalawang mag-isa rito? May kailangan lang akong linawin. Kung yun ang nais mo, iha, sige lang. Siguraduhin mo lang din na papayag ka dahil hindi mo alam kung anong kaya namin gawin. Matapos lumabas ng lolo at lola ni Matthew at maging si James, agad niyang hinawakan ang kwelyo ng damit ng lalaki sa inis. Ikaw na lalaki ka? Anong gusto mong mangyari? Gusto mo bang sirain ang buhay ko, ha? Masisira bang buhay mo kapag pinakasalan mo ako? Oo. Ayoko maging asawa ang katulad ng babaero. Napakunot ang noo ni Matthew. Hindi niya akalain na iyon ang sasabihin sa kanya ni Celeste. Hanggang ngayon ba, yun pa rin ang iniisip mo? Hindi ako babaero, Celeste. Lahat ng iniisip mo noon ay mali. Kung ano man ang nakita mo noon, sigurado ako nagkakamali ka lang. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan, Matthew. Tapos na yun at binasted na kita. Hindi na ulit ako magpapakatanga pa. Dahil ayoko masira ang buhay ko nang dahil sa maling desisyon. Do you think I will let you get out of here? Sa tingin mo ba, makakatulog ka pa nito kung malaman nilang tinakbuhan mo ako? Kalokohan, Matthew. Kalokohan naman na hindi nila kilala ang bride mo. Sino naman na magpapakasal na hindi kilala ang bride? Hindi nga. It's a surprise, Celeste. Halos makagat ni Celeste ang labi niya sa inis. Paano siya tataka sa sitwasyon na ito? Ano na ngayon? Nakapag-isip-isip ka na ba? Teka nga, anong sasabihin ko nito sa daddy ko? Dumalalong ako ng kasal, tapos mamaya pag uwi ko ay kasal na ako? Sa tingin mo ba ganun lang yung kadali? Natawa si Matthew sa sinabi nito, sapagkat wala na siyang choice. Kaya naman agad siyang kumatok sa pinto at bumungad si James. Ang gown, i-ready mo na. Yes, sir. Teka nga, Matthew, hindi pa naman ako napayag ah. That's enough, Celeste. Bilisan mo na't naiinip ng mga bisita. Fine. Lumabas ka na rito at magbibihis na ako. Agad niyang nilak ang pinto at sinuot ang gown.
Kahit nasubukan pa niyang tumakas, hindi siya makakatakas. Walang mga bintana ang kwartong ito at siguradong hindi rin siya kasya kung susubukan niya. Buwisit na buhay ito. Dadalo ka lang sa kasal, tapos ako pa yung gagawing bride. Ano bang kasalanan ko kung tinakbuhan siya ng bride niya? Palibhasa kasi babaero. Baka nauntog na at iniwanan siya. Inis niyang naisuot ang gown sa kanyang paglabas. Hindi maiwasan ni Matthew na bumilis ang tibok ng puso niya. Hanggang ngayon ay gandang-ganda pa rin siya kay Celeste. You look beautiful. Huwag mo nga akong bulahin. Hindi ako mahuhulog sa mga salita mo. Hindi ko naman sinasabing maniwala ka. But that's true. Ang ganda mo ngayon. Whatever. Inirapan niya ito at saka naglakad na ng tuluyan palabas kasama si Matthew. Hindi pa man sila nakakalabas ng tuluyan, ang mga bisita at media ay napatingin na sa labas. Tuluyan na kasing naipakita ang bride na tinutukoy ng pamilya Marquez. Tunay nga na maganda ang bride ni Sir Matthew Marquez. Sinabi mo pa, hindi nakakapagtaka at kagustuhan siya ng pamilya. Ready mga kamera, kuhanan ng magandang litrato ang dalawa. Takot na humawak sa braso si Celeste. Kinabahan siya bigla nang wala sa oras, kahit na hindi pa siya naglalakad sa altar. Don't mind them. Wala silang gagawing masama sa'yo. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Dahil alam mo mangyayari kung tatakbo ka mamaya sa kasal na to. Mukha bang may choice pa ako? Nandito na ako, nakasuot ng gown. Gusto mong madapa ako kung tatakbo ko palayo? Sinabi ko lang, baka magbagong isip mo eh. Iintayin na lang kita sa loob. Hindi sumagot si Celeste at naiwan siya sa labas. Nakasara ang pinto ng simbahan, habang ang mga media at ilang mga tao ay nasa labas ng simbahan at panay ang kuha sa kanya ng mga litrato. Naiilang siya pero wala siyang magawa. Isusumpa talaga kita, Matthew, after nitong kasal na to. Pasimpleng umirap si Celeste, pero nagulat siya nang may lumapit sa kanya at inayos ang gown niya. Be ready, ma'am. Huwag po kayong kabahan, ha? Maglakad lang kayo papunta sa aisle. Bumukas ng dahan-dahan ng pinto at bumungad kay Celeste ang napakaraming bisita. Pakiramdam niya ay babagsak siya sa sobrang kaba. Pero pinigilan niya ang sarili at naglakad ng dahan-dahan. Ang ganda na magiging misis ni Matthew. Napakaswerteng binata. Sinabi mo pa, kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Marquez at si Matthew eh. Kung ako lang din ay kasing edad nila, ay talagang maiinggit ako. Napapikit na lamang si Celeste sa kanyang paglalakad. Lalo na nang naririnig niya ang mga usapan ng mga ito. Nabibingi siya at gusto niyang tumakbo. Di sana, kayo na lang ang nagpakasal dito at hindi ako. Ano naman kaya kung nag-iisang tagapagmana nila si Matthew? Ikakaswerte ko ba yun? Natural. Maaaring ikaw ang kumuha ng yaman ko kapag namatay ako. Maigi pa nga kung mamatay ka na ngayon. Ngiti ang ibinigay ni Matthew sa kanya nang makarating siya ng tuluyan sa altar. Habang pinapangaralan sila at namimisa si Father, medyo tulala lang si Celeste. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. Hindi ako nananaginip, di ba? Kurutin mo nga ako. You're not dreaming. You'll be my wife. Matapos bumulong ni Matthew sa kanyang tenga, hindi na nila napapansin ang oras na malapit na itong matapos. Sa kanyang pagtayo, si Celeste ay napalunok. Do you take this man as your husband? Yes. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Ang mga labi ni Matthew ay naramdaman na lang niya sa kanyang labi. Hindi siya makagalaw at tanging mga palakpakan lamang ang kanyang naririnig. Kinakabahan siya dahil ito ang first kiss niya at dito pa kay Matthew napunta. You're now Mrs. Celeste Marquez. Medyo tumalbog ang dibdib niya sa kanyang narinig. Siguradong lagot siya sa kanyang ama. Lumipas ang ilang oras nang makarating ang dalawa sa reception. Ang bahay ng pamilya Marquez, malaki at maganda. Mrs. Marquez, hindi mo naman sinabi na talaga nga namang maganda ang asawa ni Matthew. Pinatagal niyo pa at talagang nagpusurpresa pa kaming mga nakasubaybay sa inyo. Alangan namang pumili kami ng pangit. Ang gaganda ng lahi namin. Sa bagay, talagang magandang pumili ang anak ninyo. Hindi nakapagtataka at swerte si Celeste at si Matthew ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya ninyo. Sinabi mo pa, nakakagulat lang talaga nang dahil nagulat kami sa surpresang kasal. Huwag na kayong magulat. Kumain ng kayo ng kumain. Dahil kasal na nga ng anak namin.
Sobrang awkward ng atmosphere para kay Celeste. Habang naririnig niya ang mga usapan sa loob ng asyenda ng pamilya Marquez. Kung siya ay tatanungin, dapat siya pa ang magulat sa sorpresang kasal na ito. Naging bride siya ng di oras. Okay ka lang ba dyan? Mukha ba akong okay? Matapos mo akong takutin at pakasalan ka. Don't worry, Celeste. Makikinabang ka rin naman dito. Bukas ko na sasabihin lahat ng details sa'yo. As of now, magsaya ka muna. Sayang ang kasal na to kung hindi mo naman pala i-enjoy. Siguraduhin mo lang talaga na may mapapala ako sa pagpapakasal ko sa'yo. Baka mamaya kawawain lang din ako ng pamilya mo. Bakit naman nila gagawin yun? Syempre, hindi ba't ako lang naman ang pumalit sa tunay mong magiging asawa? Natigilan si Matthew at naalala na naman niya si Victoria. Sino? Si Victoria? That woman. Wala na akong pakialam sa kanya. She's just a hired bride. Binayaran ko lang siya. Pero tinakbo rin niya ang pera. Wala rin akong choice, Celeste. Ayoko rin masirang pangalan namin nang dahil lang sa babaeng yun. Sa tingin mo ba, hindi nasira ang pangalan ko nang dahil sa'yo? Bakit nasisira ang pangalan mo? Hindi mo ba kilala kung sinong naging asawa mo? Ako lang naman, Celeste. Prominente ang pamilya namin. Kilala kami. Maraming ang babae ang nakagkakandara pa sa akin at naghahabol eh. Tapos ganyan lang ang sasabihin mo. Kumunot ang noo ni Celeste sa pagmamayabang ni Matthew sa kanya. Hanggang ngayon pala ay hindi pa rin ito nagbabago. Mayabang at mahangin pa rin ang utak. Kung ganon, di sila sana ang pinakasalan mo at hindi ako. Ang dami palang nagkahabol eh. Bakit ipili ka pa ng hindi sigurado? Masyado ka ring tanga no? Tumawa si Matthew nang dahil sa sinabi ni Celeste. Siya lang ang unang tao na kayang sabihan siya ng tanga. Walang sino man na nagtatangkang pagsalitaan siya ng ganon ng kahit na ano. Sapagkat takot ang mga tao sa kanya, kahit na ang mga kilalang tao pa. Just do your part, wife. Pasahurin kita ng malaki. Don't worry. Dapat lang. Ang laking problema tong binigay mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako namamroblema. Hindi na ituloy ni Celeste ang sasabihin nang marinig niya ang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Dad, anong ginagawa niyo dito? Of course, tinawagan ko sila. May karapatan naman siguro sila na pumunta rito. Kasi kasal mo to. Dapat sinabi mo sa akin. Talagang makukulot kita mamaya. Maiwan ko na kayo rito. I think you need to explain this. Make sure to get along with it, Celeste. Matapos bumulong ni Matthew sa kanyang tenga, napasa po siya sa kanyang ulo. Ito ang problema na tinutukoy niya kanina pa. Paano nangyari ito, Celeste? Wala ka nabanggit sa amin ang mami mo. Oo nga anak. Paanong ikaw ang bride ni Matthew? Dahil ba sorpresa ang kasal na iyon? Kaya mo ba inilihim din sa amin? Ganun na nga mom. Pasensya na kayo hindi ko nasabi sa inyo. Alam nyo kasi si Matthew ay mahilig sa sorpresa. Kaya hindi namin sinabi. Kulang na lang talaga ay kunin na siya ng lupa sa sobrang hiya. Hindi siya nagsisinungaling, lalo na sa kanyang ama't ina. Pero dahil nga kailangan na kailangan ay wala rin siyang magawa. Kung ang pamilya ni Matthew ay maaaring masira ng dahil sa eskandalo, sure na siya rin. Sana sinabi mo pa rin sa amin, anak. Hindi mo alam kung paano kami nag-alala sa'yo. Sinabi ko lang naman na dumalo ka sa kasal na ito, pero hindi magpakasal. Hayaan mo ng anak mo. Ang mahalaga ay pumili siya ng lalaking tama. Hindi mo naman sinabi na gusto mo pala sa sobrang yaman na lalaki. Naggawa pang biruin ng ina si Celeste na ikinatawa ng anak. Ganun talaga ang buhay, mom. Huwag na kayong mag-alala. Ang mahalaga ay nasa maayos naman ako. At hindi naman ako pababayaan ni Matthew. Maalagat na bait yun. Gusto niyang kainin ang lahat ng sinabi niya tungkol dito. Kaso, paano niya yun gagawin? Nagpapanggap nga siya na misis nito. Happy na rin kami kung gano'n, anak. Alam mo naman na ikaw lang din ang unang kaihan namin. Kapag sinaktan ka ni Matthew, magsumbong ka sa akin Hindi ko siya mapapatawad. I will, Dad. Halika na sa labas. Kanina pa nagugutom si Celeste, kaya niyakag na niya ang kanyang ama't ina na lumabas na ng kwarto. Napakaganda rin ang suot ni Celeste at kahit na kay Victoria ang mga gamit na suot-suot niya ngayon, hindi na yun mahalaga. Sa bawat oras na lumilipas, nagkausap naman ang parehas na pamilya. Hindi alintana kung biglaan ang kasal. Basta ang alam nila ay masaya silang parehas. Sa katunayan ay gustong-gusto na nila nga magpakasal si Matthew.
dahil nasa edad na nga itong 30 at wala pa rin itong anak. Kaya pilit nila itong pinaghahanap ng babae na makakasama dahil ang lolo at lola niya ay matanda na. Gusto rin na makita siyang masaya at kasama ang sariling pamilya. You look tired. Pagod na talaga ako. Kanina pa ako nag-iintindi sa mga bisita mo. Bisita natin. Okay, fine. Bisita natin. Gusto mo bang magpahinga na? Halika, sumunod ka sa akin. Paano sila? Itinuro ni Celeste ang mga bisita. Hindi naman na ganun karami dahil ang iba ay umuwi na rin. Let them. Uuwi na rin yung mga yan. Tapos na rin naman tumamaya at expected na rin nila na pagod na tayo. Okay. Sumunod si Celeste kay Matthew at naglakad sila papunta sa bahay nito. Kahit ang event ay sa hacienda, ngunit hindi ito sa mismong bahay nila ginanap. Sa kabilang bahay nila sa hacienda. Pagpasok pa lang ni Celeste sa bahay, halos mamangha siya sa laki nito at ganda. Congratulations, Sir Macho at Ma'am Celeste! Binati sila agad ng mga katulong sa mansyon nang pumasok sila. Nahihiya namang nginitian ito ni Celeste. Dito ba tayo titira? Bakit? Ayaw mo ba? Ang yaman mo talaga, no? Ikaw lang mag-isa rito? Hindi. Nandito rin sila mama at dad. Kaso hindi rin sila nag-stay sa bahay. Kaya kadalasan ako lang talaga nandito. Busy ang mga yun sa mga business trip at minsan lang kung umuwi. Di ikaw nga lang nga nandito. Tinunguhan lang siya ni Matthew at hindi niya alam ang sasabihin. Masyado kasing hinahangin ang isip ni Celeste nang dahil sa mga nakikita niya. Paintings, figurines, vases, and flowers. Ang lalaki pa at talagang kapansin-pansin. Hanggang sa umakyat sila sa second floor at isang kwarto ang pinasukan nila. Salamat at makakapagpahinga na rin ako. Humiga siya at naramdaman ang lambot ng kama. Ikaw, saan ang kwarto mo? Anong saan? Ito ang kwarto ko. Kung ganun, saan ang kwarto ko? Natural, Celeste. Ito rin ang kwarto mo. Ala ka naman mag-separate tayo ng kwarto. Mag-asawa tayo, hindi ba? Ano? Ayoko! Hindi ako papayag! Biglang napabangon si Celeste nang marinig niya ang sinabi ni Matthew. Anong hindi ka payag? Baka nakakalimutan mo na kasal ka na sa akin. Alangan naman sa separate kwarto kita pa tulugin. Anong gusto mong isipin ng mga katulong sa amin? Bakit ba kasi kailangan pang magkasama sa kama? Pwede bang hati na lang tayo sa kama? Doon ka sa kanan at ako naman sa kaliwa. Huwag mo rin akong tatangkaing yakapin Sisipain talaga kita. Inis na humiga ulit si Celeste at ramdam na niya ang pagod. Masakit na rin ang paa niya simula kanina. At ngayon na nga lang niya ito na stretch ng ayos. Don't worry. I won't do anything. Unless you want me to. Leche, tigilan mo nga ako. Huwag mo na rin akong istorbohin at matutulog na ako. At least wear these pajamas para makatulog ka ng ayos. Sinunod na lamang ni Celeste ang nais ni Matthew. Pagkatapos nun ay humiga na rin siya ng kama at unti-unting nakatulog. Hindi na rin niya namalaya na si Matthew ay nasa tabi niya at nagawa siyang halikan nito sa noo. I didn't expect you to be my misis on the spot. Parang binasad mo lang ako noon. But then, hindi mo alam kung gaano ako saya ngayon. May ngiti sa mga labi ng makatulog na si Matthew. Hinayaan na rin siya ng mga magulang niya kanina na umalis sa venue. Ang mahalaga ay napakita na nila sa mga tao na may balak talaga si Matthew na mag-asawa at magkapamilya. Kinabukasan, hindi maiwasan ni Celeste na kumunot ang noo niya at tumaas ang kilay habang kausap si Matthew. Pinag-uusapan kasi nila ang dapat na gagawin. Lalo na, kasal na sila. Alam mo, ang dami mong gusto. Sa tingin mo ba kaya ko yung mga pinagagawa mo? Baka nakakalimutan mong kasal ka na sa akin. Alangan naman na hindi natin gawin ang mga ginagawa ng mag-asawa. Hayaan mo, bibigyan naman kita ng pera. May mapapala ka naman sa akin. Kahit na makilala rin ang negosyo namin. Nagawang biruin ni Celeste si Matthew. Palibasa ay hindi ganun kakilala ang negosyo nila at kumpanya. Simple lang ito at hindi tulad ng kanila. Kilala at trusted ng mga tao. Kung yun lang palang nais mo, madali lang yan. Siguradong sasabog ang investors niyo yan. At kapag ba nagawa ko yun, gagawin mo ng gusto ko. Hindi makapaniwala si Celeste at panay lang ang tango niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siya naging masaya. Sure ka? Walang bawian
Basta gawin mo rin ang role mo, Celeste. Madali lang yan. Holding hands, yakap at pagpapanggap lang pala sa harap ng media eh. Kayang-kaya ko yun. Proud na proud siya na para bang kanina lang ay ayaw niyang pumayag kay Matthew. Sure ka? Sure ka bang kaya mo? Parang may kulang pa. Anong kulang? Eto, Napaatras si Celeste nang biglang lumapit sa kanya si Matthew. Laking gulat niya nang dahil sa bilis ng pangyayari. Hinalikan lang naman siya nito at halos matulala na siya at agad din itong itinulak nang ma-realize niya ang nangyari. Magnanakaw ka talaga ng halik. Alam mo bang first kiss ko yon? kung ganun, first kiss mo yung kahapon. Naalala niya ang kasal kahapon. Kaya napahawak si Celeste sa kanyang labi. Gusto niyang sumabog sa hiya. Lalo na ngayon at siya ay pulang-pula. You're blushing, wife. Kulang pa ba? Tumigil ka na, Matthew ah. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Pwede bang gawin na lang natin ang actual kapag totoo na? Wala namang media rito eh. Walang camera. Bakit mo ko hinalikan? Bakit? Masama ba? Kahit nga gawin natin ang totoo eh. Ano masama ron? After all, kasal ka na sa akin at misis na kita. Sinamaan niya ito ng tingin at halos punasan na niya ang labi niya sa sobrang inis. Hoy ikaw ah, huwag mo ngang daidahilan at gawing alas yung kasal natin. Kahit na misis mo ako, hindi mo pwedeng gawin ang mga gusto mo. Nakakainis tong lalaking to. Akala niya biro ang nangyari. I didn't say that, wife. Ikaw ang nagsabi niyan. Hayaan mo na ako. Doon din naman ang punta nun eh. Ewan ko sa'yo. Maiwan na nga kita dyan. Magbibihis na rin ako na makaalis na tayo. Siguraduhin mo lang din na may mapapala ako sa'yo ah. Ang dami ko pa namang pangarap sa buhay. Kahit na anong hilingin mo, ibibigay ko. Tumalikod na si Celeste at tuluyang lumabas ng kwarto. Kung saan ito ang opisina ni Matthew sa bahay. Ngayon kasi iaalis sila at may pupuntahan. Hindi niya lang sigurado kung saan. Nang makaalis si Celeste at Matthew, akala ni Celeste ay dyan lang sila pupunta. Mag-date o kumain lang sa kung saan. Kaso, ngayon ay kinakabahan siya nang makita ang kumpanya nito. Sobrang laki at hindi man lang ganito ang kumpanya ng daddy niya. Baka mabali naman ang leg mo. Hindi mo man lang sinabi na dito tayo pupunta. Eh di kitang-kita na naman ako ng mga tao niyan. It doesn't matter, Celeste. Ano pa bang gagawin ng iba? Asawa na kita. Hinampas niya sa braso si Matthew nang dahil sa inis. Kahit na ano, akala ko kakailang tayo sa labas. O kaya naman dadalhin mo ko lang ako sa kung saan. Pero hindi rito. Hindi mo naman sinabi na gusto mo palang mag-date. Hayaan mo, after nito, ikakain kita sa labas. Hindi. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Panay lamang ang tawa ni Matthew sa kanya. Kaya hindi niya maiwasan na mainis. Kahit kailan ay ginagawa nitong biro ang usapan nila. Wala naman siyang magawa kung hindi ang sumunod at maglakad na parang wala lang. Oh my God, si Sir Matthew ba yun? Oo nga sis, si Sir nga yun. At ang tagal nating hindi siya nakita ha. Wait, yun nga bang misis niya? Siya nga, sa picture ko lang siya nakikita eh. Ngayon nandito na. Literal na kinakabahan si Celeste nang sumakay sa elevator. Halos lahat ata ng mga mata kanina ay nakatingin sa kanila. Hindi naman niya akalain na ganito pala ka-famous si Matthew. Hindi pa siya ganoon kasikat nung college. Pero ngayon, wala siyang masabi. Good morning, Ma'am Celeste and Sir Matthew. Good morning, James. Binigyan ni Celeste ng magandang ngiti si James. Nang una nga ay natakot siya rito nang tawagin siya nito sa simbahan. Akala niya ay magagawin itong masama sa kanya. Pero agad din itong nagsorry sa kanya sa reception. Kaya napatawad na niya ito. Ano meron ngayon, James? Ang totoo niyan, Sir Matthew, may importante kayong meeting ngayon. Hindi naman na siya ganun katagal. Hindi ba pwedeng i-cancel yan? Hindi ko po alam sa inyo, Sir Matthew. Kaso nga lang po, galing pang Germany si Sir Ron. Mukhang nagpunta lang rito para sa trabaho. Pero kayo pong bahala. Alam mo naman nakasama ko si Celeste. Agad pinigilan ni Celeste si Matthew. Lalo na at naiintindihan naman niya ito. Mawawala ba ako pag tinuloy mong meeting mo? Importante yan at magbigay ka rin ng time para sa taong yun. Galing pang Germany tapos hindi mo kikitain. Sige na, okay lang naman ako rito eh. Hihintayin na lang kitang matapos. Sabay ngiti ni Celeste at buo ang loob niyang pumayag. Are you sure? Hindi ba masamang loob mo? Bakit sasamang loob ko? As if naman na mawawala ka ng ilang araw.
Sige na, puntahan mo na. Dito lang naman ako eh. Pilit na tinutulak na Celeste ang dalawa dahil nagdadalawang isip pa ang mga ito. Okay, fine. Basta, kung gusto mo kaming hintayin, pwede ka rin sa office ko. Ayan lang naman. Hindi ko na rin inilak ang pinto. Okay, see you later. Tuluyan na ngang nawala sa paningin ni Celeste si Matthew at nakahinga na siya ng maluwag. Kanina niya pa rin kasi gustong mag-ikot-ikot. Pero naisipan niya na pumasok sa loob ng opisina nito. Sa kanyang pagpasok, napansin niya agad ang isang painting na may kalakihan. Bungad na bungad kasi agad ito sa pinto. Parang mahilig talaga sila sa painting. Parang ang bahay nila punong-puno rin eh. Bawat sulok ng kwarto ay sinisilip ni Celeste. Hanggang sa laking gulat niya nang bumukas ang pinto. Sir Matthew, ito na pong inutos niyo. Sabi kasi ng iba nakita kayo kanina. Wait, who are you? Anong ginagawa mo rito? Ha? Ikaw, sino ka ba? Tarantang hindi makasagot si Celeste, kaya utal-utal siyang magsalita. Alam mo bang bawal pumasok dito? Anong ginagawa mo rito? Baka mamaya may mawala sa kwarto ni Sir Matthew Kami pang mapagbintangan. Ha? Bakit ko naman kukunin? Magnanakaw ba ako? Napataas ang kilay niya sa babae at hindi niya maiwasan na mainis. Aba, anong ginagawa mo rito kung hindi ka pala magnanakaw? Ngayon lang kita nakita, miss Kahit na magsuot ka pa ng maganda, bulok ng modus mo. Baliw ka ba? Ano pinagsasabi mo? Sino ka ba? Gusto mo bang tumawag ako ng guard? Sandali lang, tatawag ako ng guard. Lumabas ang babaeng kausap ni Celeste, kaya naman agad din siyang sumunod sa babae. Hindi niya alam ang gagawin, kaya hinila na lang niya ang braso nito. Hoy, sandali nga. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ako ibang tao. Anong hindi? Hindi nga kita nakikita rito eh. Nakita rin kita na pinapakailaman mo ang gamit ni sir. Kaya paano ako maniniwala sa'yo? Bakit? Ano bang masama kung tingnan ko? Misis niya naman ako. Natigilan bigla ang babae nang dahil sa sinabi niya. Gulat na gulat ito kaya bigla na lang natahimik. Mrs.? Kayo si Ma'am Celeste Marquez? Takot na tumunghay ang babae sa kanya at natawa lang siya. Ako nga. Ako nga yung tinutukoy mo. Naku ma'am, hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na kasama ni sir ang asawa niya. Hindi naman kasi kayo agad nagkilala sa akin. Bigla-bigla ka naman kasi nagsasalita. Hindi ako makapagsalita at nagulat mo rin ako. Inexplain ni Celeste ang sarili dahil kahit na sino naman talaga ay magugulat kung may tao sa opisina ng boss nila at hindi pa nila ito nakikita. Akala ko nasa loob ka. Agad napalingon si Celeste nang marinig niya si Matthew. Bakit ang bilis mo naman? Akala ko pa naman mamaya pa kayo. Iniisip kasi kita. Wala kang kasama sa opisina. Mary, ano ginagawa mo rito? Napukaw ang atensyon ni Matthew sa HR ng isang department. Parang namumutla ito at pawis na pawis. Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Ako may sakit? Saan nyo naman nakuha yan, sir? Hindi po. Inilapag ko lang yung mga paperwork sa table nyo. Tapos na rin po yon. Wala nang gawin ni Sir James. Kung ganun, makakaalis ka na. Bago umalis si Mary, nagawa pa nitong ngumiti kay Celeste. Ginantihan niya rin ang ngiti ito. Dahil bakit hindi? Nagkamali lang naman ito at tingin niya ay hindi na yun mauulit. Are you ready? Mag-date na tayo tulad ng sabi mo. Baka sumama ang loob mo. Wag na lang. Alam kong gutom ka na kanina pa. Wala kang kain ng umaga. Halika na. Nagpa-reserve na ako ng table. Masayang naglakad ang dalawa palabas ng kumpanya ni Matthew. Habang ang mga empleyado nito ay todo chismis sa dalawa. Minsan pa nga ay nakuhanan sila ng litrato. Lalo na ngayon at nasa labas sila. Sa kanilang pag-alis, hindi alam ni Celeste at Matthew na may nakasunod na sa kanila. Photojournalist at reporter. Sapagkat nakulangan sila sa mga pinost nilang pictures sa media. Dahil hindi rin sila allowed sa asyenda ng pamilya Marquez. Lumipas ang kalahating oras at isang restaurant ang tinigilan nila. Naka-reserve na ang isang lamesa at tanging uupo at kakain na lang sila. This way, Sir Matthew. Isang lalaki ang nag-assist sa kanila. Nakaredy na rin ang mga pagkain at halos maglaway na si Celeste sa gutom. Kanina niya pa talaga gustong kumain. Alam mo, kanina ko pa talaga gustong kumain. Buti na lang talaga't inulok mo kung lumabas.
Nahiya naman ako sa'yo eh. Gustong-gusto mo mag-date tayo. Huwag kang assuming dyan. Nananaginip ka na naman ng gising, Matthew. Masayang masaya si Matthew sa mga kuhang litrato ng mga nagmamasid at si Celeste naman ay busy lang sa pagkain ng lasagna. Wala silang ideya na ang mga litratong ito ay nakarating na sa isang tao na ngayon ay nagluluksa. Victoria Herrera, ang hinire ni Matthew bilang asawa, ngunit tinakbuhan niya dahil nakuha na niya ang pera. Sising-sisi ka na ba ngayon, Victoria? Akalain mo yon. Imbes na magkapakasaya ka sa pera ni Matthew, iba na kinabang. Pwede bang tumahimik ka dyan, Rebecca? Akala ko, mapopostpone ang kasal na yon dahil tumakbo ko. Ipinaliwanag ni Victoria ang side niya. Lalo na, malakas ang kutob niya noon na hindi iyon matutuloy. Sapagkat tinakbuhan niya ito nang wala sa oras. Postpone baka mo? Baka nakakalimutan mong sa araw ng kasal ka tumakbo. Anong ini-expect mo? Nasa simbahan na lahat ng tao at kilala ang pamilya ni Matthew. Saksakan ng yaman ng lalaking yon at nag-iisang tagapagmana yon ng pamilya nila. At bakit ka patakanta ka dyan? Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya kinasal sa iba. May kontrata kami, Rebecca. Pwede ko namang palabasin na may nangyari sa akin, hindi ba? Maniniwala naman sa akin si Matthew. Tumayo si Rebecca at sinamaan siya ng tingin. Stress na rin kasi ito dahil sa kaibigan. Kasalukuyan kasing kay Rebecca siya nakatira at halos 8 oras ang biyahe para makarating mismo sa Maynila kung saan nakatira si Matthew. Tumigil ka na, Victoria. Ano pang hahabulin mo kay Matthew? Ikaw ang tumakbo. At saka sino bang Celeste na yun? Kilala mo ba yun? Hindi. Hindi ko kilala ang babae na yun. Sigurado ako na binayaran lang din yun ni Matthew tulad ko. Binayaran? May binayaran ba na ganun ka-sweet? Palagi silang nasa public at minsan pa nga magka-holding hands at nagde-date. Hindi. Hindi totoo yun. Ilang beses ko bang uulitin na peke ang mga yon? Galit na sumigaw si Victoria at halos masira ang mga gamit ni Rebecca. Kaya agad siyang hinilan ni Rebecca sa braso at may kalakasang tinulak. That's enough, Victoria. Wala kang karapatan na sirain ang gamit ko. Una sa lahat, nakikitira ka lang dito. Galit na nanilisik ang mga mata ni Rebecca sa kaibigan. Simula na makiusap itong dito titira, naghari-harian ito bigla. Gusto na siya lang ang masusunod sa kanilang dalawa. Dahil ubos na rin ang kanyang pasensya, hindi na niya natiis ang kaibigan at nahila at naitulak ng wala sa oras. Baka nakakalimutan mo rin na nagbabayad ako. Sobra-sobra pang binayad ko sa'yo para lang sa pagtira ko rito. Yun ba ang katawiran mo? O pwes, lumayas ka na rito. Ayoko makita ang mukha mo rito. Wala ka ng pera, Victoria. Inubos mo ng lahat ng pera mo sa sugal. Palibas ay adik ka. Adik ka. Hindi na napigilan ni Rebecca ang sarili na sumigaw. Nang dahil sa pera na nakuha nito kay Matthew, mas lalo itong naadik. Noon naman ay natitiis nitong hindi maglaro ng mga sugal o kaya pumunta sa mga kasino. Kaso, nang magkapera ito ng malaki, isinugal niya ang lahat hanggang sa naubos yon na parang mula. Huwag kang mag-alala dahil magkakapera rin ako kagad kapag pinakasalan na ako ni Matthew. Mabibili ko lahat ng luho ko at ng gusto ko. Hindi rin kita isasama sa lahat ng gusto ko. Itinatakwil na rin kita. Wala kang kwentang kaibigan. Oo, itakwil mo dahil wala rin akong kaibigan na baliw. Kahit anong gawin mo, hindi mo na makukuha si Matthew dahil kasal na siya kay Celeste. Mangarap ka na lang habang buhay, habang nabubuhay ka pa. Layas, lumayas ka sa pamamahay ko. Ewan ko na lang kung saan kapupuluting babae ka. Panay ang sigaw ni Rebecca at halos pagtinginan na nga sila ng kapitbahay at pag-usapan. Hindi iyon alintana sa kanya, basta ang mahalaga kay Rebecca ay mapalayas nito nang wala sa oras. Magpakasaya ka. Wala kang kwentang kaibigan. Kapag naikasal ako kay Matthew, talagang isusumpa kita. Layas na. Ang dami mo pang sinasabi. Padabog na umalis si Victoria at masama ang loob. Ang perang natitira sa kanya ay wala ng 5,000. Hindi na yun kakasya para sa loob ng 1 linggo. Sa kabilang banda, ang dalawa ay masayang sinalubong ng mga katulong. Medyo hindi na naiilang si Celeste kay Matthew. Nag-iba na rin ang pananaw niya matapos nito na marinig ang lahat ng nangyari sa kanya. Kung bakit ito nauwi sa pag-hire ng isang babae
at nawala na ang pagtingin niya kay Matthew bilang isang babaero. Halos 4 na buwan nang lumipas at maayos naman ang relasyon ng dalawa. Ngayon ay darating ang pamilya ni Matthew na galing sa business trip sa Paris. Kaya abalang-abala silang lahat na maghanda ng pagkain para sa mga ito. Bakit parang abalang-abala ka sa lagay na yan, Celeste? Kahit ano pang ihanda ng mga yan, kakainin yan ni Mom. Maarte lang yun pero mabait. Kahit na Matthew, ngayon ko lang makikita ng matagal ang family mo. Alam mo naman na hindi ko nga halos matandaan ang mukha nila eh. Isang beses ko lang silang nakita. Nang kasal lang natin. Sure ako na mamaya, matatandaan mo na ang mukha nila. Matatagalan na ulit ang alis nila at magstay rito ng ilang buwan. Kahit na malamig sa sala, ay pinagpapawisan si Celeste. Kinakabahan man siya, pero medyo close na rin naman ang mga ito. Minsan kasi ay tumatawag ito sa cellphone para mangamusta. Sa buwan na lumilipas, medyo nag-iba na rin ang pananaw ni Celeste kay Matthew. Ibang-iba kasi ang Matthew na nakilala niya noon sapagkat naisip niya na 5 taon na rin naman ang lumipas nang magkita sila. May nagbago man, pero alam niya na ang kagwapuhan nito ay hindi nagbabago. Sabi ko na nga ba at dito yung naaamoy ko? Tamang-tama, gutom na rin kami. Agad sinalubong ni Celeste ang ina ni Matthew. Niyakap niya ito at saka nagmano. Tama lang talaga na ikaw ang naging misis ni Matthew. Napaka-sweet na bata. Sana pala, noon pa lang pinakilala ka na sa amin. Natatawang hindi makasagot si Celeste habang kausap ang ina ni Matthew. Kamusta ang business, Mom? Tanong ni Matthew habang kinakamusta ang ina. Ayos lang, medyo nakakapagod lang mag-travel eh. Kayong dalawa, kamusta kayo? Wala ba kayong balak? Kumunot ang noo ni Celeste. Hindi niya magets ang sinabi ng ina ni Matthew. Ano pong walang balak? Mag-anak syempre. Bakit ba hindi pa kayo mag-anak? Biglang naubo si Celeste sa sinabi nito at gulat na gulat. Hindi niya in-expect na iyon pala ang tinutukoy nito. Anak po, bakit kami mag-aanak? Hindi makapaniwala si Celeste, kaya nagtanong na siya. Why don't you act like one? Parang okay naman kayo ni Matthew. Hindi ko na nga maisip na substitute bride ka lang eh. Isipin mo na kasal ka na kay Matthew. Walang divorce sa atin, kaya hindi kayo pwedeng maghiwalay. Hahantingin kita kahit saang lupalop ka pa pumunta. Napatingin si Celeste kay Matthew. Chill na chill lang ito sa usapan, na parabang wala lang sa kanya ang sinabi ng ina. Why are you looking at me? Ikaw lang yung inaantay ko, Celeste. Anytime na gusto mo, pwede naman. Pinanlakihan niya ng mata si Matthew. Pakiramdam ni Celeste ay namumula siya sa hiya. Hindi niya iniisip ang mga ganong bagay kasi masaya naman siya sa bahay at masaya siya na tumulong sa bahay nila. Kasama ang mga katulong at minsan si Matthew. That's good to hear. Ayun naman pala eh. Go for it. Gusto na namin ng apo. Huwag na tayo magkahiyaan pa. Nandito na rin naman tayo. Baka mamatay kami ng maaga at hindi namin maabutan ang mga apo namin. Sige na Celeste, pumayag ka na. Hinawakan ni Mrs. Marquez ang kamay ni Celeste. Medyo nagpapakyut pa nga ito at medyo natawa si Celeste sa inakto nito. Noong una ay nakakatakot ito, aminado siya. Kaso ngayon, halos nagbago na talaga ang tingin at pananaw niya sa mga ito. Huwag mong intindihin ng mami mo. Hayaan mo naman na sila. Malalaki na ang mga yan. Biglang sumingit ang ama ni Matthew. Kakatapos lang nitong lumabas sa kwarto. May dala-dala pa nga itong plastic na inabot sa katulong. Ayan ka na naman. Kapag hindi natin kinausap itong dalawa, mamamatay tayo na walang apo niyan. Ako gusto ko na, natural. Nagtatalong maigi si Mr. and Mrs. Marquez nang dahil sa apo. Masayang pinagmamasdan ni Celeste ang dalawa at hindi niya alam na kanina pang nakatingin sa kanya si Matthew. Natandaan niya ang mga oras na gustong-gusto pa niya si Celeste noon. Ngayon ay mahal na niya ito. Hindi na siya magde-deny pa. Matapos kumain ng mga ito, agad din namang dumiretso si Celeste sa kwarto nila ni Matthew. Tangkang isasara niya na ang pinto nang may isang taong pumigil dito. Matthew, akala ko ba may gagawin ka? Kaya nga, meron nga. Oh, bakit ka umakyat dito? Akala ko ba nasa office ang gagawin mo? Takang napatanong si Celeste at nakataas ang kilay. Alam niyang may gagawin siya sa trabaho
At iyon ang narinig niya kanina kay James. I have important matters here. Tulad ng ano? Kakaiba ang mga titig ni Matthew at bigla na lang nailang si Celeste at hindi niya alam kung bakit. Why are you looking at me like that? Hindi ka nakakatuwa, Matthew ah. Tangka siyang tatalikod. Pero hinila siya ni Matthew at saka niyakap. Is it okay for you? Should we do it? I'm still waiting, Celeste. Biglang kinilibutan si Celeste sa narinig niya. Hindi niya alam kung okay lang ba. Lalo na ngayon at okay naman na sila. Are you waiting for me to say yes? Of course. Bakit kita pipilitin kung ayaw mo? I don't want you to hate me. Ayokong tingnan mo na naman ako na bilang babaero. I swear to God, mali ka nang inaakala sa akin. You're my wife now, Celeste. There's no turning back. Matapos noon, laking gulat nga nang halikan siya ni Matthew. Mapusok at nag-aalab. Hindi alam ni Celeste kung ano ang gagawin. Basta ang alam niya, isinabit na lang niya ang kanyang kamay sa leeg nito at hinayaan si Matthew sa nais niya. This will be a long night. Bulong ni Matthew habang bitbit si Celeste papunta sa kama. Please be gentle. Nahihiyang saad ni Celeste at medyo natawa naman si Matthew. Pinagtatawanan mo ba ako? Ano ngayon kung virgin ako? You're too cute, wife. Bakit kita pagtatawanan? Today onwards, you'll be mine forever. Nagpatuloy ang dalawa sa balak nila. Naisip ni Celeste na wala namang masama dahil wala rin namang divorce sa kanila at mamamatay siyang Marquez. Maayos din naman ang relasyon nila ni Matthew, so bakit pa siya mag-iinarte? Nang gabing iyon, natupad na nga ang hiling ng ina ni Matthew. Mas lalong nagkamabutihan ang dalawa sa nangyari ng gabing iyon. Kinabukasan, kinakabahan ang mga katulong nang makita nila ang news na kumakalat ngayon. Tulog pa kasi si Matthew at Celeste sa kanilang kwarto. Ngayon ay si Mr. and Mrs. Marquez pa lang ang gising at inis na inis sa nangyayari. I knew it! Mukhang pera ang babae na yon. How dare she do that? Sinisira niya ang pangalan ng pamilya natin. Kumalma ka muna. Maayos din natin ito. Kumalma? After niyang tumakbo, ngayon ay sasabihin niya na siya ang tunay na asawa ni Matthew. Buti na lang at hindi sila nagkatuluyan ng anak natin. Kung hindi, siguradong mababahira ng masamang ugali ang pamilya na ito. Lumalabas tuloy ang sungay ko. Galit na napaupo ang ina ni Matthew sa sofa nang makita ang balita. Ngayon tuloy ay usap-usapan na sila ng media at nakitang pababa si Matthew at Celeste. Pero mas kinagulat niya na makita ang isang bagay na tinatago ni Celeste. Kiss mark sa kanyang leeg. Hindi iyon nakaligtas sa ina ni Matthew at biglang nawala ang sakit sa kanyang ulo. Let me hug you, anak. I am so happy kahit na masakit ang ulo ko. Niyakap ni Celeste si Mrs. Marquez kahit na medyo lutang pa siya. Masakit ang katawan niya at hindi pa masyadong nakakilos. Pakiramdam niya ay nabali ang mga buto niya nang dahil sa nangyari. Ang aga-aga mo, bakit masakit ang ulo mo? Uminom ka na ba ng gamot? Nag-aalalang tanong ni Matthew sa ina at agad nagbago ang aura nito. You need to see this, Matthew. Nang makita ni Matthew ang sinabi ng ina, halos umusok agad ang galit niya sa kanyang ulo. Anong karapatan niya para i-claim na siya ang asawa ko? Binayaran ko lang siya. That's all. Wala kami kahit anong relasyon. Gulat na napatingin si Celeste at tinignan niya rin ito mismo. Hindi niya alam ang sasabihin, lalo na ngayon. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ito ang kinakatakot niya noon, na baka mamaya ay may bumalik at sa huli ay siya ang talo. Nakita ni Matthew ang ekspresyon ni Celeste, kaya agad niya itong niyakap. Hindi niya kayang mawala ang babae na minsan na siyang binasted. Hindi siya papayag na aalis ito at mag-iisip ng kung ano-ano dahil lang sa ginawa ni Victoria sa kanya. Stop doing that face, wife. Ayaw makita kang ganyan. At least believe in me. Hindi kita ipagpapalit at hindi mangyayari yun. Niyakap na lang din ni Celeste si Matthew. Naiintindihan niya ito. Pero natatakot lang siya dahil hindi niya ina-expect na babalik ang babaeng dapat na ikakasal sa kanya. Huwag kang ma-stress, iha. Hayaan mong lutasin namin ito at magpahinga ka lang. Hindi makakatungtong ang babae rito at lilipas din ang issue na yan. Yes, tama si mama. Aayusin namin ito at ilipas din to. Kaya huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Pinaubaya na ni Celeste ang trabaho na ito kay Matthew.
Sa loob ng 2 linggo na pag-aasikaso ng buong pamilya, hindi niya akalain na hindi pa rin mawawala ang issue at mas lalo lang nadadagdagan. Kaya sa mga oras na to, hindi na rin mapakali si Celeste. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala na rin sa kanya at hindi niya rin ito nabanggit noon sa ama't ina niya. Kasalukuyang nasa sala si Celeste habang binabasa ang mga pahayag ni Victoria. Napapakagat siya sa kanyang labi at sa kanyang daliri at laking gulat nang dumating si James. Ma'am Celeste, Hinihingal pa itong dumating. si Sir Matthew po nasaan? Bakit? Anong problema? Nang magtanong si Celeste, hindi sumagot si James. Nag-aalangan ito at natatakot na baka mamaya ay may masabi siya na ikakasama ng pakiramdam ni Celeste. Nangutob tuloy si Celeste at sumingkit ang kanyang mga mata. May tinatago ka ba sa akin, James? Ano nga? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Bakit hinahanap mo pa si Matthew? What are you doing here? Napatingin si Celeste kay Matthew nang dumating ito. Galing ito sa opisina niya sa bahay at tangkang aalis ang dalawa nang pigilan niya ito. Are you hiding something from me, Matthew? Gusto mo bang mag-away tayo? Tinakot ni Celeste ang asawa at kinabahan naman si Matthew. Kaya napalunok na lang ito ng laway at napailing. Of course not. Hindi sa naglilihim ako. Alam mo naman na ayoko may mangyari sa'yo. Then ano nga? Bakit ayaw sabihin sa akin ni James? Inis na saad ni Celeste. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ngayon. Pero feeling niya ay nai-invalidate ang feelings niya. Nasa company po kasi si Ma'am Victoria. Doon po siya nanggugulo. Marami rin pong media at mahirap kung isasama ka namin. Victoria? Anong ginagawa niya ron? Hindi makapaniwala si Celeste. Akala niya ay hanggang media lang ito. Kaya natakot siya at hindi niya alam ang gagawin at sasabihin. Hindi niya pa ito nakakita sa personal at kakaiba ang kutob niya. Do you want to go with me? Napatingin si Celeste sa asawa nang sabihin niya ito. Anong gagawin niya roon kung sasama siya? Lalo na sobrang gulo na ng media ngayon at sila pa rin ang pinag-uusapan. Hindi ka pipilitin kung ayaw mo. But I'm telling you that I will fight for you. Lilinisin natin lahat ng to. I promise. Dahil doon, napangiti si Celeste at niyakap si Matthew. He never knew Matthew was like this. Sasama ako. Sasamahan kita. Dahil akong asawa mo at hindi siya. Matapang na hinarap ni Celeste ang hamon na ito. Natatakot man siya, pero sa tuwing nakikita niya si Matthew, nawawala yun bigla. She knows that she's safe with Matthew. Hindi siya pinapabayaan nito. Hindi pa man nakakarating ang mga ito sa mismong kumpanya, nakikita na ni Celeste ang napakaraming media. Nagkakagulo ang mga ito sa labas ng kumpanya habang hinihintay sila. Kinakabahan man na si Celeste pero humawak siya ng mahigpit sa asawa. You can do this. Alam kong kaya mo. Just believe in me, Celeste. I love you. Biglang tumalbog ang dibdib ni Celeste. Kinilig siya sa gitna ng problema. Habang saksi naman si James sa dalawa at alam niyang may malalim na silang relasyon. Pagpasok pa lang ni Celeste at Matthew sa loob ng kumpanya, nagkagulo na agad ang media. Hindi papayag ang mga ito na hindi makukuha ang sagot. 2 linggo na ang lumipas at wala pa rin silang sagot. Sir Matthew Marquez, totoo bang peke ang kasal niyo ni Ma'am Celeste Soriano? Totoo bang binayaran niyo lang si Ma'am Celeste para ipalabas na kasal kayo? Sino ang tunay na misis niyo, Sir Matthew? Sa dami ng tanong ng reporter, hindi alam ni Celeste kung anong mararamdaman niya. Hindi nila ito pinansin nang biglang may humarang sa kanila. Sagutin niyo ang tanong namin, Sir Matthew. Halos ilang linggo na kaming naghihintay sa... Natigilan ang lalaking ito nang biglang hawiin ni Matthew ang kamera. Huwag niyong subukan ng pasensya ko. Huwag niyo ring idamay ang asawa ko. Lahat ng tanong ay sasagutin ko. Pero huwag sa oras na ito. May kailangan lang ang unahin bago kayo. Kung may nangyari sa misis ko ngayon, sinisigurado ako magbabayad kayong lahat. Dahil sa pananakot ni Matthew, natakot ang mga reporter at pinadaan sila. Hindi na rin nagtanong ang mga ito dahil kilala nila ito. Alam nila na may kakayahan ng pamilya nila na pabagsakin ng lahat. Tulad ng sabi ni Matthew, naghintay sila habang hinihintay ang conversation ng dalawa dahil si Victoria ay nasa loob din. Sobrang tagal niyo namang mag-response sa ginawa ko. Kailangan ko pa palang sirain ang pangalan mo, Matthew. Ano bang kailangan mo?
Hindi ba't tumakbo ka sa kasal? Anong inaakala mo? Galit na nilapitan ni Matthew si Victoria, pero agad itong pinigilan ni Celeste. Napakaraming media na nakatingin sa kanila at pinagmamasdan lahat ng kilos nila. What do you mean by that? I'm your wife, hindi siya. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao rito? May patunay ako na may kasunduan tayo. Mayabang na paliwanag ni Victoria at hindi na ito natiis ni Celeste, kaya sinagot niya ito. Hindi ba't tumakbo ka? Ano pang habol mo? Wala nang silbi ang kasunduan nyo kasi kasal na si Matthew at hindi na yun mapapaltan pa. Biglang nainis si Victoria sa sinabi ni Celeste. Napikon siya nang wala sa oras kaya tumawa siya. Sa tingin mo ba ay mahal ka niyan? Sure ako na binayaran ka rin ni Matthew para magpanggap na maging misis niya. Ayaw kasi niyang mag-asawa. Pressured sa pamilya. Kaya sino sa atin ang nagsasabi ng totoo? Magkatulad lang tayo. Kaya magkanong binayad sa'yo? Nasaktan si Celeste sa sinabi ni Victoria. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya mahal ni Matthew. Hindi yan totoo. Wala kang alam, Victoria. Hindi mo ko kilala at hindi mo alam kung ano meron sa amin ni Matthew. Tumigil ka. Itigil na natin to. Ako ang tunay na misis ni Matthew at hindi ikaw. Huwag na tayo magsinungaling para matapos na to. Shut up, Victoria. Huwag na tayo magsinungaling pa. Sa presinto ko nalang magpaliwanag. Dahil ubos na pasensya ko sa'yo. Presinto? Bakit? Kriminal ba ako? Napasigaw si Victoria at nakita ang ilang pulis na dumating. You have a warrant of arrest, Ma'am Victoria Herrera. Dahil sa fraud, pagnanakaw at unpaid debts sa mga kasino at online gambling. Bukod pa ron, nakitaan na gumagamit kayo ng pinagbabawal na gamot. Nanlaki ang mata ni Victoria sa sinabi ng pulis. Kaya hinawi niya ang isang kamay ng pulis nang tangka siya nga hawakin nito. What are you saying? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang tunay na misis ni Matthew. Matthew, do something! Huwag mong baliwalain ang kontrata natin. Huwag kang magpaniwala sa mga ito na may kaso kung ganito. Mukha ba akong ganon? Panay ang paliwanag ni Victoria, pero hindi na naniwala si Matthew. Noon pa man nang makilala niya si Victoria sa isang business meeting, hindi naman niya inaakala na may kakaibang addiction ito. Tunay na maganda naman si Victoria at hindi mukhang gagawa ng masama. Buti na lang talaga ay nagawa niya ito ng aksyon last 2 weeks. Hinanap niya ang background nito at doon niya rin nakilala si Rebecca, ang best friend ni Victoria na nagsawa na sa kanya nang dahil sa mga ginagawa niya. Si Rebecca ang naging testigo para patunayan na may problema si Victoria. Tumigil ka na, Victoria. Yan na lahat ng baho mo. Hindi mo na maloloko mga tao rito. What do you mean by that? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Hindi ako papayag. Tumigil ka na, Victoria. Biglang napatigil si Victoria nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Hindi siya pwedeng magkamali kung sino ito. How dare you, Rebecca? Ano ginagawa mo rito? Galit na napasigaw si Victoria. Hindi niya inaasahan na nandito ang kaibigan niya. Seryoso at walang kahit na anong pagbati mula sa kanya. Don't tell me na ikaw ang may kagagawan nito. Ano pagsisinungaling sinabi mo, ah? Binayaran ka ba ni Matthew? Sumagot ka! Parang bata si Victoria na nagwawala. Ang mga media tuloy ngayon ay gulat na gulat sa behavior niya. Hindi ito ang Victoria na kilala nila dahil ang kilala nilang Victoria ay maayos. Ano ngayon kung ako nga ng dahilan ng pagbagsak mo? Bakit hindi mo pa tanggapin ang lahat? Tapos na ang lahat, Victoria. Sinira mo na ang buhay mo matagal na. Kaya wag mo nang sirain ang buhay ng iba. Sinira ang buhay ng iba? Alam mo na ako ang tunay. Kaya paano ko sisirain ang buhay nila? Pilit na pinaglalaban ni Victoria ang kanya. Kahit na mali naman talaga siya. Halos mapakapit at mapayakap si Celeste kay Matthew. Natatakot siya sa mga sinasabi nito at nakakatakot dahil nanilisik ang mga mata ni Victoria. Pero mas nagulat ang lahat nang bigla siyang lumuhod at magmakaawa kay Matthew. I know you have a heart, Matthew. Aminin mo na ako ang tunay mong asawa. May problem lang ako that time kaya ako umalis. Hindi ako pwedeng makulong ng dahil sa maling accusations sa akin. Tulungan mo ako. Nagmamakaawang maigi si Victoria, pero napailing na lang si Matthew. That's enough. Ayoko na makita mukha mo. Dahil may mga dapat pa ako linawin sa iba.
You know to yourself what is true, Victoria. Alam mo na hindi totoo ang mga paratang mo sa amin. Kaya tumigil ka na. Take this woman. Ayaw ko na makita siya. Siguraduhin niyo rin na hindi siya makakalaya. Utos ni Matthew at hinila na si Victoria. No! You can't do this to me! Hindi pwede! Hindi ako pwedeng makulong! Sinisigurado ko magbabayad kayo! Lalo ka na, Celeste! Naging usap-usapan tuloy si Victoria nang dahil sa behavior niya. Nakahinga naman ng maluwag si Celeste at Matthew dahil natapos na rin ang lahat. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. You don't need to, Sir Matthew. Ginawa ko lang din ang dapat. Kaibigan ko si Victoria at naaawan na rin ako sa lagay niya. Hindi ko na rin kaya makita na ganyan siya. At sa totoo lang, ako ang binabalikan ng mga pinag-utangan niya. Dahil sa amin siya nakitira. Masakit na nga ang ulo ko dahil minsan kahit umaga, pinupuntahan ako sa bahay para hanapin siya. Akala siguro ng mga yon tinago ko siya. Ipinaliwanag ni Rebecca ang lahat ng problema niya kay Victoria. Matagal na silang magkaibigan kaya kilala na niya ito. Hindi lang niya expected na magbabaga ito ng dahil lang sa sugal. At dumating pa sa punto na gumagamit na rin ito ng pinagbabawal na gamot kapag stress na ito. Nakipag-ugnayan na rin siya kay Matthew dahil ayaw niya rin makita na ganito ang ginagawa ni Victoria. Pinapanalangin na lang niya na matingnan din ito nang sa ganon ay may pag-asa pang gumaling. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko si James. Siya nang bahala sa mga problemang naiwan ni Victoria. Ako na magbabayad. Ibibigay ko rin ang compensation mo nang dahil sa pagtulong mo. Biglang napailing si Rebecca. Hindi na, Sir Matthew. Hindi ko naman kailangan ng compensation sa inyo. Sapat na matulungan niyo ako sa utang ni Victoria. Nahihiya si Rebecca dahil hindi naman niya inaasahan iyon mula kay Matthew. Huwag ka nang tumanggi. Minsan lang to. Walang nagawa si Rebecca at nakangiting umalis. Kasabay nun ang paglapit ni Matthew at Celeste sa mga reporter. Handang-handa ang mga ito na kuhanin lahat ng impormasyon na kanilang sasabihin. Habang kinakabahan si Celeste na baka mamaya ay may masabi siyang mali. Pero ang kamay ni Matthew ay mahigpit na humawak sa kanya at nakaramdam siya ng ginhawa. Can you please clarify what happened, Sir Matthew? Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan lamang. Walang labis, walang kulang. Matapos ko tong ibahagi at sabihin sa inyo, inaasahan ko at namin na hindi nyo na kami guguluhin. Bilang CEO ng kumpanya na to, kargo ko ang lahat ng empleyado ko at pati na rin ang safety nila ay nakasalalay sa akin. Paliwanag ni Matthew habang ibinibigay ang statements niya. Victoria Herrera was actually my bride, or sabihin na nating hired bride. Ginawa ko lang yun dahil sa pressure ng mag-asawa bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Marquez. Kung ganun, Sir Matthew, totoo nga na siya ang Mrs. Marquez? Tanong ng isang reporter. No. Paano siya magiging Mrs. Marquez kung ang tunay ay nasa tabi ko? Tinakbuhan ako ni Victoria sa araw ng kasal ko. And I found my wife, Celeste. She's my first love and I was in college. Binasted niya lang ako. Natatawang ibinahagi ni Matthew ang karanasan niya nung college at hindi nila maiwasan na mapatingin sa dalawa. Hindi peke ang mga emosyon na yon at alam nilang tunay. Magkakilala kayo ni Ma'am Celeste? Yes. Magkabatch kami ng college. At masaya ako na tamang desisyon ko. Victoria used to be my bride. Pero hindi na ngayon. Me and my wife, Celeste, are in good terms. Soon enough, I will be having an heir. Nanlaki ang mata ni Celeste sa sinabi ni Matthew. Nahiya siya bigla at napaiwas sa kamera. Siniko na lang niya si Matthew at halatang halata ang pagtawa nito. Totoo po ba sinabi niya, Ma'am Celeste? Dahan-dahang napatingin si Celeste sa lalaki at napatango na lang sa hiya. Kaya sana lahat ay klaro na sa inyong lahat. Hindi rin ako papayag na sirain yung pamilya namin. Matapos ang nangyari, naklaro ang lahat ng issues ni Matthew at ni Celeste. Lumabas na rin sa media ang lahat ng maling accusations sa kanila. Nakita kung paano kuhanin si Victoria ng mga pulis at ikulong. Habang si Matthew naman at Celeste ay nakatanggap ng samot-saring mensahe sa mga tao. Ang ilang doon ay mga kaklase nila noon na hindi makapaniwala na sila ang nagkatuluyan. Marami kasing nakakaalam na si Matthew Marquez ay may gusto kay Celeste Soriano.
Isang simpleng estudyante noon na mahilig lang magbasa ng libro sa library. I told you, wife. I can handle this. Niyakap ni Matthew ang asawa at masayang hinalikan ito. Hindi pa man siya nakakauwi, pero nilalandi na siya nito. Matthew, isa. Baka may makakita sa atin. Nahihiyang tinakpan ni Celeste ang kanyang labi. Pero walang pakailam si Matthew at hinalikan pa rin ang asawa. At ipinakita sa lahat na kanya lang ito at walang sino man ang pwedeng umangkin. Sa hindi kalayuan, isang photographer ang nakakuha ng litrato nila. Agad itong pinost sa social media at agad ding nag-viral. Hindi pa man natatapos ang lahat, pero kitang-kita na ang masayang pagsasama ng dalawa. Totoo lang talaga na ito ang tunay na misis ni Matthew. Sa paglipas ng panahon, ang tagapagmana ng pamilya ay dumating na. Walang iba kung hindi si Marcus Marquez, anak ni Celeste at Matthew. Tuluyan na ngang naging mas masaya ang buhay nila at doon nasukat ang pagmamahalan nila. Ang babaeng binasted si Matthew noon ay misis niya na ngayon. Wakas,